Mahigit 18 oras nang nasusunog ang bahagi ng Mount Banahaw sa Quezon. Inaalam na ng mga otoridad kung may mga namamanata nasa itaas ng bundok na posibleng na-trap dahil sa sunog. Mula sa Sariaya, Quezon, may ulat on the spot si Dante Perelio. Dante? Yes, Maris, Rafi, patuloy pa rin ngang nasusunog yung itaas na bahagi ng Mount Banahaw. Dito yan sa may bahagi ng Sariaya at dito sa Dolores, Quezon. Pasado alas 5 ng hapon kahapon nang magsimula ang sunog sa Mount Banahaw ayon sa Sariaya Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa Maharlika Highway pa lang, tanaw na ang naglalagablab na apoy ng nasusunog na bahagi ng Mount Banahaw na tinatayang nasa 2 hektarya na at patuloy pang lumalawak. Ilan sa tiniting na mga posibilidad na pinagmula ng sunog ang apoy mula sa sulo ng mga nangunguha ng honeybee, naiwang kandila na itinirik ng mga namamanata sa mga sagradong lugar ng Mount Banahaw at pagkakaingin. Kumpara kagabi, tila mas maliit ang apoy ngayong umaga, pero di raw dapat pakasigurado dahil maaaring natatakpan lamang ng bundok ang sunog. Patuloy na inaalam ng mga otoridad kung may mga namamanatang nasa itaas ng Mount Banahaw at posibleng nakulong nang mangyari ang sunog. 5 kilometro naman mula sa sunog ang komunidad kung saan may tinatayang 30 pamilya. Kaya 2 team mula sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang nagmo-monitor sa sitwasyon mula pa kagabi. Isa pang team ang umalis ngayong umaga puntang Dolores, Quezon para magtayo ng command post at magsagawa ng on-site assessment. Dito lang kasi may ligtas na trail na madaraanan paakyat. Pero aabutin raw ng halos 6 na oras bago marating ng grupo ang lugar. Ipinag-utos na rin ng Office of Civil Defense ng Region 4 na mag-aerial survey ang 3 helicopter ng Philippine Air Force mula Southern Luzon Command. Noong Pebrero ng isang taon, pinalawig pa ang moratorium ng pagbabawal sa pag-akyat sa Mount Banahaw dahil itinuturing itong protected area. Pero mayroon namang inilaang mga lugar rito para sa mga deboto at namamanata. Ang mga gusto namang magsagawa ng mga pagsasaliksik, kailangang kumuha muna ng permiso sa Protected Areas Management Board. Dahil sa tinitingnan namin na hindi ganun kalaki yung posibilidad na makakalikha ng forest fire by itself, by nature, kasi hindi pa naman ganun ka-peak yung summer at hindi tinitingnan natin na hindi pa katuyo ang bundok. So kasama doon sa isenaryo na tinitingnan natin na may mga tao na naging dahilan ng sunog. Pero kaya tayo nagpadalang team, we still have to validate kung totoo ito. Kasi din may mga nagpaalam sa aming paso sa DNR previous weeks na may gustong pumunta dito sa ating protected area. Rafi, Maris, sa mga oras na ito ay, o anumang oras ngayon ay sisimula na yung press briefing na ipinatawag ng Quezon PDRRMO. Hinihintay na lamang nila yung pagbaba ng 3 helicopter na nagsagawa ng aerial survey dito sa Mount Banahaw. At yan ang mainit na balita mula pa rin dito sa Sariaya, Quezon. Balik sa iyo, Maris. Oo, Dante, gaya nga na sinabi mo, isa sa mga tinitignang anggulo o yung dahilan kung bakit nagkaroon ng sunog dyan sa Mount Banahaw ay dahil sa posibleng naiwang mga kandila ng mga namamanata. Pero ang impormasyon din na ibinigay nyo ay pinalawig yung ban para sa pagpasok o pagpunta doon sa protected area hanggang 2015. Paano ba nakapasok tong mga namamanata o posibleng nakapasok tong mga namamanatang to? Wala bang nagbabantay dyan sa Mount Banahaw? Actually, Maris, meron talagang inilaan na specific na lugar para dito sa mga namamanata at deboto. Ayon naman dito sa kapitan ng barangay na kung saan sinasabing posibleng dumaan itong mga tao na umakyat dyan, ay hindi lamang daw kasi yun yung daan kung saan pwedeng umakyat patungo sa Mount Banahaw. Kaya ang sinasabi nila ay hirap din silang kontrolin. Pero yun nga, hindi pa rin makumpirma hanggang sa mga oras na ito kung talagang merong nag-umpisa nitong sunog. Yun ay puro teorya lamang at kaya nga nagpadala ng mga rescue team sa taas na binubuo ng mga mountaineers para naman i-verify kung paano nga nag-start yung sunog at kung may mga tao ngang natrap sa itaas, Maris. Oo, so hanggang ngayon wala pa kayong impormasyon na nakukuha, Dante, kung talagang bang may nawawala pang mga pilgrims dyan sa Mount Banahaw? Sa ngayon, Maris, wala pang kumpirmasyon kasi aabutin daw ng 6 hours bago marating yung pinakatuktok ng bundok kung saan nga nasusunog. At ang isa pa nga ay hindi pa rin makaakyat itong mga rescue team dahil hinihintay pa nila yung go signal na manggagaling naman dito sa tropa ng Philippine Air Force
galing sa Southern Luzon Command dahil hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa lahat nakakababa yung mga helicopter na lumipad kani-kanina lamang dahil patuloy pa rin yung isinasagawang aerial survey sa ngayon, Maris. Oo, kung magpapatuloy ba, Dante, yung sunog na yan, ano? Kasi ngayon, sinasabi mo na lumalawak pa yung sunog. Ano ba yung posibleng peligro na maihatid niyan sa mga tao dyan? Tama, Maris, ang worst case scenario na sinasabi nitong mga taga-MDRRMO ay kapag nga nagtuloy-tuloy pa ay posibleng magsagawa sila ng forced evacuation kasi nga merong mga at least 30 families na within the 5-kilometer zone na posibleng maapektuhan. Pero depende pa rin yan, Maris, kasi nga dun sa direksyon din ng hangin. Pangalawa, meron din kasing area na hindi naman puro tuyo yung paligid, so pwedeng hindi rin magtuloy-tuloy yung pagkalat ng apoy dahil may mga bahagi pa rin dito sa Mount Banahaw na kumbaga mga sariwang purong kahoy. So from there, pwedeng mag-stop na yung pagkalat ng apoy, Maris. Sana nga. Maraming salamat sa iyo, Dante Perelio.